Ang pabugad niyo? Ang pabugad niyo? Ha? Hindi, ikinan natin kung ano kakantay mo na. Apostolic. Hallelujah. Tapos apostolic and then communion. Recessional. Gusto yung tayo ba? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, manawagan kay Yesu Kristo upang ang ating kapatid na yumao ay pagkalooban niya ng awat kalinga. Panginoong Yesu Kristo, sa pag-ahay mo sa iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang magmamalasakit at paglingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoong Yesu Kristo, sa iyong pagkahinday sa kamatayan, nakikisa ka sa aming mga kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoong Yesu Kristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinagtatan mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan nawa ng magkapangyarihan, Panginoong Yesu Kristo, ang ating kapatid na yumao, si Quentin Seo, patawarin ng kanyang mga patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming magkapangyarihan, ikaw ay maawain, magpapatawad kailanman. Kami lumulog para kay Gwen Conseo, ngayon tinawag upang iyong makapiling pakundangan sa kanyang pag-asa ng palataya. May atid nawa siya sa kanyang talagang bayan magkamit ng ligayang magpakailanman sa kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sipo po kayo. Pagbasa mula sa Aklat Tibo. Ang sagot Tibo. Sana ang sinabi ko ay maisulat at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin magtatanggol pagdating ng wakas. Pagkatapos na malalay itong buong balat, ang Diyos ko ay mamamalas kahit laman ay maagnas. Si aking mamasdan at mukhang makikita ng sarili mga mata bilang sinupang ita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoon aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Dinggin mo, poon, ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin, mataas ang kamay. Parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Sagot ko, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman poon ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa, sa'yo'y nagtiwala, na kung umaga'y ipagbubunyita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Sagot, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Sagot, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkakaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipinagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pagbubusik? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang anumang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, ipahin mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroon na ako at ipaganda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alamin ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristus.
tayo po lahat ay nagkakatipon ngayon sa pagkakataon na ito o hindi upang ipagdiwang ang kamatayan, ngunit upang ipagdiwang ang buhay. It is to celebrate life. At kahit na po yung mga sakramento, ay kung makikita po natin, ay a celebration of life of God in man. Bahagi ho na kung yung maalala, noong namatay, nung namatay yung number one na enemy ng US na si Bin Laden. So, nung namatay siya, anong sabi ng Santo Papa? Bilang Kristiyano, kasi nagdiwang marami nagdiwang kasi namatay si Bin Laden. Kasi alam natin na siya yung utak noong September 11 attack na nagbigay ng gloom hindi lamang sa mga Amerikano, ngunit sa buong mundo. Anong sabi yun ng Santo Papa? We do not celebrate death and even the death of anybody. Kahit na ho yung kamatayan ni Bin Laden ay hindi dapat nating ipagdiwang. O ng sino mang tao na maaaring kasing sama pa o mas masama pa kay Bin Laden. Anong sabi ng Santo Papa? It is un-Christian, hindi maka-Kristiyano, na ipagdiwang ang kamatayan ng sino man. Sabagat bahagi ho ng pagdiriwang natin ngayon sa araw na ito ay tayo ay nasa loob ng linggo, ikatlong linggo ng muling pag-abuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ang dulot sa atin ng Diyos, mula pa ng simula ng likhain niya ang sanlibutan, ay buhay, ang biyaya ng buhay, na nawawag nating kalimutan sa bawat isa sa atin. At yan po ay patuloy na pinanghahawakan ng simbahan, yung patuloy na pagpapahalaga sa buhay at ang pagdiwang ng buhay. Kaya po hanggang ngayon, isa ko sa mga pinanghahawakan ng simbahan ay pro-life. Kasi buhay yan, napakahalaga yan. So, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat yung ating lolo, si Maria at saka si Mariano ay hindi anti-life. Bahagi na kung saan ay ibinigay niya sa atin ang sa amin, si Nani, na kung saan ay bahagi na kung saan ay nagdulot ng buhay din, particular para sa akin, sa mga kapatid. So, yan yung pagpapahalaga sa buhay. So, tayo po nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ibinigay niya sa atin si Gwen Consejo, Consing, Pinay Consing, para sa amin, Nani. So, bahagi yun na kung saan ay napakahalaga. Sabi nga natin, mamaya ilang oras na lamang ay pagdiriwang natin yung kanyang kaarawan. So, bahagi na kung saan ay nagpapaalala sa atin na tayo ay narito ngayon at kahit na nalulungkot tayo sa pagkawala ni Consing because it is a loss of life. Pero kahit na ay bagamat mayroong kawalan, tayo pa rin nagpapasalamat sapagkat binigyan niya ng pagkakataon sa halos 80 taon na ipinagkaloob niya kay Gwen Consejo. Ang panahon na kung saan ay hindi natin may alis na tayo ay naging bahagi ng kanyang buhay.
na ipinagkaloob ng Diyos. So, at huwag mo natin kalimutan na ang bigay sa atin ng Diyos, no, ay ipagdiwang ang buhay. Ipagdiwang ang buhay. Kahit na po sa pagkakataon na kung saan ay sa panahon na ito, no, na tayo ay nagpupuyat, sapagkat ipinagdiwang natin yung buhay, partikular sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Buen Consel. Pero hindi ko dyan natatapos yung biyaya na ibinigay ng Diyos. Hindi lang po tayo binigyan ng buhay na kung saan ay sa katauhan ni Buen Consel at mismo yung ating buhay. Ngunit nais ng Diyos na ang buhay natin sa daigdig na ito ay maging makahulugan. A meaningful life. Kasi yung ipinakita ni Jesus ay a way of life. Pamamaraan ng buhay. Kaya ano sabi niya? Ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Ipinakikita sa atin ng Diyos ng pamamaraan kung paano natin higit na gamitin yung ating buhay. Na nawa yung buhay na ipinagkaloob kay Buen Consel ay maging inspirasyon para sa bawat isa sa atin. Para higit nating pakinabangan yung panahon na idalagi natin sa daigdig na ito. Life is too short. So, bagamat sa tingin pa rin natin na yung 80, no? Para sa tingin pa natin kulang pa rin yung 80 years old. Kahit na siguro tayo ay humantong sa 100, ay nasabihin pa rin siguro natin ay kulang. Si Nigeria ay 83. Hindi ba may masuk? Wala si Nigeria. Tulog na si Nigeria. Mga matanda, madaling matulog. Sino pa ba mas matanda kay Nigeria dito ngayon? 63 na. So, bahagi rin. Si Agamato na isa rin kapatid inani, no? Ngayon ay hindi makararating sa atin, ay 90. Yung biro niya, no? Na pagkalooban ng ganong edad ng buhay. Sabi nga ay kami ngayon, yung Diocese ng San Pablo, ay may paring patay at the age of 44. So, kulang kung halos kalahati ang edad dinali. Naalala din po natin ngayon ang kaluluwa ni Father Cesar Gonzales. So, pero yung kahalagahan ng buhay na itinuturo sa atin na huwag natin sayangin yung pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Na maaaring marami tayong matutunan sa buhay na ipinagkaloob ng mga tao na sa paligid natin. Okay. Isa na yan ay sinani. Well, siguro po ay kuminsan nga sinasabi ko na doon sa iba, no? Sabi ko, ay sa akin, no? Hindi lamang sa pag sinasabi ko sa kanila na alam niyo si Nani, at her age, ay treasurer ng kooperatiba. So, ibig sabihin, treasurer ng kooperatiba, lectors, CWL, naka-attend pa ng Lenten recollection sa Tagaytay ng CWL, na nakibahagi pa ng pagdiriwang ng kapistahan ng mga Birhen ng Lourdes sa Bisaya, makadalaw sa kanyang mga kamag-anak, kanyang katuwaan na makauwi at makasama yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga kabarkada sa Madyong, saka sa Paris. So, ay particular ko sa akin, na walang sinayang na oras. Walang sinayang na oras na, ay may magagawa pa pala. Ay huwag natin sayangin ang oras sapagkat time
is too short sa daigdig na ito. So, kaya nga po yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na kung tawagin natin ay pamamaraan ng buhay. It is a way of life. Hindi mo natin, maaaring siguro sabihin natin 80 o 44, ay siguro ay masabi ba natin na nagamit ba natin ng maayos yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sangayon sa kakayanan na ibinigay sa bawat isa sa atin. At ang age ay hindi siguro yun ang sukatan, ngunit ay masabi ba natin na talaga bang na-explore natin yung lahat ng pagkakataon na pwede natin gamitin yung panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Iyon ay maaaring isang bahagi, particular sa akin na magbigay sa atin na may kahulugan ang buhay ng tao. Mas lalong nagkaroon ng kahulugan ang buhay ng tao. Marami po sigurong maituturo ang halimbawa na ibinigay ni Nanay sa atin. Pero yun nawa ang makita ko natin na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Her life inspired our life. Pero hindi mo magtatapos. Bakit to? Hindi mo para purihin natin si Nanay. Because yan turo sa atin na Jesus so that our life also can inspire others. Alam niyo, ang number one na kalaban ngayon ng daigdig na ito ay ang hopelessness. Ang kawalan ng pag-asa. Yan ang number one na kinakatakutan ngayon ng tao sa daigdig na ito. And we need people to inspire each and every one of us. Na para patuloy na kumilos sa daigdig na ito. Na makita nila na ang karanasan, bakit nagagawa nito? Ba't nagagawa nito? Ay because, ay maliwanag na si Kristo yung muling nabuhay. Siguro hindi ma-explain ng tao. And the only explanation is that it is because an experience of the risen Christ. It is also an experience of the two disciples on the road to Emmaus na kaya sila nakabalik uli sa Jerusalem. Kaya pagkat nakita nila ang Kristo muling nabuhay. It is also the experience of Thomas na kung saan ay patuloy niyang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat ang nakita niya lamang hindi ay isang multo. Una na nakita niya mismo ay ang Kristo muling nabuhay. Hindi isang pangitain, ngunit isang may buto at may balat, may laman na nasa kanyang harapan. Na kumakain ng kapirasong isda na bahagi yun ng Ebanghelyo natin na nakaraan. So, bahagi yun na kung saan ay patuloy natin tinutukunan. Then, bahagi yun. Ito yung biyaya na ipinagkakaloob sa atin Diyos. Ang biyaya ng buhay na dulot sa atin ng Ama, ang biyaya ng kahulugan ng buhay na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pangatlo? Yung biyaya ng muling pagkabuhay. Yung biyaya na kung saan ay nais ng Diyos na makasama tayo doon sa kanyang harapan sa langit. So, nung kinocontemplate namin kung kailan ililibing si Nani, ang option namin ay Biyernes o Martes. So, sabi namin, ba't hindi na natin gawing 25? Kasi birthday niya. So, maging maliwanag na ang April 25 ay ang pagsilang niya sa daigdig na ito. Pero ang ipinagdiriwang lamang natin ay hindi lamang yung birthday natin ng tayo nabubuhay sa daigdig na ito, ngunit yung birthday natin sa langit na nagsimula ng binyag
Pero hindi natin makakamit hanggang tayo buhay sa mundong ito. Wala namang iniakyat sa langit nang hindi namatay. Maliban lamang ang mahal na Birheng Maria. So, sabi nga ay, hindi tayo pwedeng umakyat sa langit nang hindi tayo namamatay. So, magpapaalala sa atin na it is true that, sabi nga, that we enter into eternal life. Ito yung biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng buong ito pa. Ang biyaya na makasama natin ang ating Diyos na siyang pinanggalingan natin. Yung talagang patutunguhan natin. Yung natawag na final destination natin. At ito yung pagkakataon na kung saan po ay higit. Ano? Well, ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, of course, si Buen Conseo ay hindi isang perfecto na tao. Pero makita natin na sa kanyang pagkatao ay maliwanag na nagsumikap siya na makatugon sa panawagan ni Jesus para ipakita niya na ginawa niya lahat ng kanyang magagawa because of her longing to enter eternal life. So likewise, ay tayo rin ay maturuan na ganito pala yung pamamaraan para tayo ay makarating din doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Na patuloy nating ginagawa ng pagkakataon na magkaroon ng kaganapan sa pamagitan ng partikular na pagkilos ng bawat isa sa daigdig nito. At ito, yung biyaya na ibinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamagitan ng buhay na ipinagkaloob niya kay Buen Conseo. At nawa po, i-treasure natin so that makatulong sa atin. Sabi mo nga, isang number one na problema ngayon ng tao ay yung hopelessness, kawalan ng pag-asa. Why? Because kumisan sapagkat anong nakita natin? Nakita ang sa mundong ito ang maraming kabiguan. Ang nakikita sa mundong ito ay ang kawalan ng pag-asa. We need people na kung saan ay makapagbigay sa atin ng inspirasyon na maging maliwanag na si Kristo yung muling nabuhay because may mga tao na naging bahagi ng ating kasalukuyang karanasan. Bagamat yung mga santo ay bahagi riyan, na kung saan ay pinakita nila na magagawa nila. Pero ibig sabihin, sometimes, yung mga pamamaraan ng santo ay medyo malayo na sa kasalukuyang karanasan ng tao. Bagamat yung sabihin natin ay, halimbawa, during the time of early church, ano yung uso doon? Martyrdom. Wala namang umuusik sa atin ngayon. No? Pero it is one way para makatugon tayo ng bahagi na kung saan ay masabi natin, no? Na ito yung pamamaraan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayong panahon na ito, ay kinakailangan natin maghanap ng mga tao na masabi natin na we could identify na ito yung pamamaraan na sinasabi ni Jesus. That we can see na ito pala yung pamamaraan na pwede rin natin tahakin na para makita natin yung kahalagahan ng ating buhay, na makita rin natin na ito yung magiging kahulugan ng ating buhay sa daigdig na ito at upang maging daan upang lubos nating pakinabangan ang buhay na walang hanggan. Kaya pagkakataon na kung saan tayo kukuha yung sa mga taong nakalubilo na, sa mga taong naging kasama na. At isa na riyan, ang hindi natin may alis na
ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa magitan ni Gwen Ponce. At nawa po, ay patuloy natin patay. Ako, particular ako, no, sapagkat isang bahagi ko, nasabi ko, no, na yung strength ng pananampalataya ko, no, sa mga challenges ko sa sa ministry ko, ay malaki yung naitulong ni Nani. Kasi doon ko nakita sa kanyang halimbawa kung paano tumugon sa panawagan na ipinahayag ng buong may kapal. Ako po ay higit na nagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Binigyan ako ng nanay katulad ni Gwen Ponce. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa lahat. Sumasampalataya ako sa Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak sa tabayang Belen, nagpapasabot ni Poncio Pilato, pinako sa krus sa matay ni Lili, natawag sa dalawa ng mga yumao, ang may tatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, at sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito tungkol sa nabubuhay ng matay ng tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dalhin at manalangin ang buong pananalig sa Diyos sa mga makapangyarihan. Binuha niyang muli ang anak ng si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Noong binyaga ng aming kapatid na si Gwen Consejo, sa kanya itinunda ang hinang buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod natin tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila ay nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Naway katimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak, at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kawaan. Ama naming mapagkaloob mo sa lahat ng pagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng anak ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Purihin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at lumikap mo. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo, paghalin ang lahat, ayon sa kalooban mo. Mabutos ka, Panginoon ko,
Manalangin kayo mga kapatid ko ng paghahain ng integridad ng Diyos sa mga kapatid. Ang kalamihan ng Panginoon ay paghahain sa iyong kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Manaming lumika. Sa aming paghahain ngayon para kay Gwen Punoseo, nilog namin kayo nawa makaharap sa paghukom ng imawing anak na sumiligi sa kanyabag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit ng pagligtas. Yung aming pagpamagitan kasama ng Espiritu Santo magkasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Taas sa Diyos sa inyong puso. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa mamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayang pag-asa, sumisilay ang muli ng pagbabuhay na aming pinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming itiyak na kamatay dito sa dito ang aming bukas. Sa dali ng pagpanaw ito ang aming hantungan, kami ngayon namamatay sa iyong bukas na kaya kaisa ng mga anghel isyaw ng papuri sa iyo ng walang ikay sa kalangitan. Kami nagmumuni sa iyong kalangitan. Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng pagwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawanan ito ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob ng magmumulong, ginawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan niya. Pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad. Sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito, ang aking katawan. Inihaan ito para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos sa hapunan niwakan niya ang kalis. Hindi kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. Sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Ng bago at wala hanggang iba. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay namuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay kuling pagkabuhay ng anak at nangyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Benedicto, Eneo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, dahil hindi ng lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin mo sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay mo ng wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mabanal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoon Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niyo sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Isa o sa mga inspirasyon, bahagi namin para po sa akin. Siguro po ang bawat sa inyo ay may kanya-kanyang story. Pero nais ko lang po istorya. Bahagi din po yung inspirasyon na ibinigay sa akin sapagkat nais ko rin na sana rin ay maka-inspire din sa iba. Nung namatay si Daddy in 1987, ako po yung third year college. Iba rin sa labas. Sabi ko kay nanay, ako ilalabas ng seminaryo. Kasi akong panganay eh. So lahat ng mga kapatid ko, ng mga lahat na naaral. Sabi niya, bakit? Para po ako makatulog sa inyo. Alam mo sabi ng nanay, sabi niya, diyan ka. Pumasok ka dyan sa seminaryo. Magpari ka. Kung talagang ikaw ay tinatawag ng Diyos, huwag kang mag-alala sa amin. Hindi kami pababayaan ng Diyos. So, wala pa akong naitulong kahit sino ko sa mga kapatid ko na kapagtapos ng pag-aaral. Sinunod ko lang po yung nanay ko na nananampalataya na kapag ako maglilingkod sa Diyos, hindi niya pababayaan ang nanay ko at mga kapatid ko. Nakikita ko naman na hindi naman ako pinababayaan ng Diyos. Awin din natin. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para nakakapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Panginoong
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang bibigay ko sa inyo. Ngayon mo ang aming pananampalataya, tuwag ng aming mga pagkakasa. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakayusahan mo sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa inyo. Amen. Bigayan kayo ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo.
Nagangin tayo. Ama namin ng pagmamagitan ng iyong anak sa ibabang pagkasal sa pagmamagitan, ipagkaloob mong si Buen Consejo ay makapakinabang sa pagmamagitan sa kanilang buhay. Sa pamamagitan na rin ng anak mong mahal kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago natin ihatid sa huling hantungan sa Bethlehem, tumupulan natin silang ulit ng maalang ipahayag at tumaas sa kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng kanyang pagpapalaw at tumaas sa kanya magkita-kita ulit sa piling ni Jesus. Ngunit wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan ng pagkakailan sa ligayang buhay ng mga bawat panalangin ng ating kalungkutan ang piling namin pumalaw sa piling ng mga mahal. Ang piling namin umalaw sa piling ng buong mahal. Namin mga banal ng sa kanila ng kayo at sa mga. Ang piling namin umalaw sa piling ng buong mahal. Hindi siya mag-aakay sa kanlungan ni Abraham at ang doon. Ang piling namin umalaw sa piling ng buong mahal. Sa ilaw na walang hanggang kabayaan kaya may pagkakamitin. Ang piling namin umalaw sa piling ng buong mahal. Ang maraming ang pagmahal niya, pili namin si Jose Bento sa iyo na pumanaw sa buhay nito. Huwag mo siyang pababayaan at malagay mo siyang buhay sa iyo. Alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo sa ng mga pagkukulang. At ikaw ang pag-asa na wala ng pag-ibig. At nagiginawa siya maligaya sa iyo kasama ng mga at ang Espiritu Santo magpasawa. Amen. Buen Consejo, paalam sa iyo kapag nagmumuha ng mga kasabihin ng mga nandito naman ang pagkakala ng Diyos ay pawag sa ngalan ng Espiritu Santo. Sa panahon sa pamilya ng mga tayo sa mga kasama ay na may nauna tayo ay magsasama ng tayo kahit lumigaya sa Pilipinas ng Diyos. Walang nabubuhay basta sarili lamang. Walang sinuman namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinili ng Diyos na kapiling niya. Ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman. Tayo ay nagdaraan ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay hinihintay ng Diyos na kapiling niya. Yan ang gawin ko sa inyo lahat.